Welcome back to my channel mga kainday! My daily work routine bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Pagkagising sa umaga, sa banyo ako pupunta. Uunahin ko muna ang sarili ko bago ako sasapak sa trabaho. 6 AM ako gumigising araw-araw. Ang oras ng liguan dito ay sa gabi. Ang gusto ng amo ko ay sa hapon ako maliligo kasi sila ay maliligo sa gabi. Before ako lalabas sa banyo ay kailangan ko munang isalang ang mga labahin sa washing machine. Tubig ang una kong ilalapag sa mesa. Umiinom kasi ng tubig ang mga amo ko pagkalabas ng kanilang kwarto. At sa 4 years old na alaga ko ay gatas yung una niyang iinom. Ang mga gamit sa bata ay nakalagay sa UV machine. Gumagamit pa din ng bottle feeding ang alaga ko. Nagtry kami na ilagay sa baso ang gatas pero ayaw niyang inumin. Ang next kong i-prepare ay yung prutas. Ibababad ko muna siya sa baking soda na may tubig. Sa breakfast ay dragon fruit ang kinakain nila. And pag old stock na yung binibinta sa supermarket ay doon ako sa yellow kiwi. Alam nyo ba na ang gatas ng alaga ko ay nasa 0 to 6 months? Ewan ko ba kung bakit yan ang pinipili nila. Nahugasan ko na ang white dragon fruit, kaya pwede na yung balatan at hiwain. Dito lang ako nakatikim ng white dragon fruit kasi sa Pinas ay pula. Ang kinakain ng amo kong babae ay prutas at tinapay. Si amo kong lalaki naman ay prutas at oatmeal. Vitamins naman ito ng amo kong babae na tinutunaw sa tubig. Ito naman yung oatmeal na para sa amo kong lalaki. Ang breakfast naman ng bata ay itlog at tinapay na iba't iba ang palaman araw-araw para di siya magsawa. Pagdating naman sa itlog ay iba-iba din ang pagkaluto. Ito yung sinusunod ko ng mga pagkain sa bata, breakfast, lunch at dinner. May yogurt, sunny side up egg, biscuit at bread. Kapag umiinom ng gatas ang bata at kumakain, kailangan basahan siya ng libro. Handa na lahat ang breakfast nila. Pagkatapos niyang uminom ng gatas ay kumakain siya ng breakfast. Pagkatapos uminom ng gatas ang bata ay magtututbrush muna siya bago siya kakain ng breakfast. Si Sir na ang magpapakain sa kanya ng breakfast kasi sabay sila kumakain. Nagluluto na naman ako ng pagkain sa bata, lunch at dinner. At sinabay ko na rin yung breakfast ko. Pagkatapos sa kusina ay dito na naman ako sa kwarto ng amo ko. At eto naman ang kwarto ng bata. Dito din ako natutulog. Pag daytime ay lagyan ng extra bedsheet ang kama ng bata. Kasi yan ang tinutulugan niya pag nanap time sa hapon. At pagkatapos niya matulog sa hapon ay kinukuha naman yung extra bedsheet para labhan. Ang vacuum na to ay dinispatcha na ng amo ko. Madali na daw kasi itong malubat pero para sa akin okay lang naman. Before nga ito malubat ay natapos ko na lahat vacuuming. Nasayangan ako kaya hinini ko na lang. Kahit 4 na taon na ang bata ay dito pa din siya bibihisan ng damit at diaper. Diyan siya sa ibabaw ng drawer binibihisan. O diba? Parang baby. Thursday ngayon, so pupunta ako sa wet market at supermarket. Tuwing Thursday at Sunday ako mamamalingki. Ito yung mga importanteng dadalhin ko. Market list, octopus card at cash para sa kanila at cash para naman sa akin. Sa tuwing market ay magdadala ng trolley.
Labas na tayo. Ginagamit din namin ang trolley na to para lagayan ng mga recycled items. Kaya before ako pupunta sa market ay magre-recycle muna tayo. Okay pa naman sana itong planggana na to, kaya lang i-recycle na ni madam. Nasasayangan tuloy ako pero wala akong malagayan, kaya ayan, tapo na lang din. Pababa na tayo, simulan na natin ang lakad. Haggard ng lola nyo. After 2 hours later, Before ilagay sa stock area ay dapat punasan ng Clorox wet wipes para siguradong malinis kasi maselan sila amo. At ang mga gulay ay dapat ang separate at lagyan ng tissue para hindi mabasa pag nasa ref. Ihahanda ko na din ang mga susuotin nila after maligo. Kasi nung bago pa lang ako, meron akong nakaligtaan at boxer shorts pa ni sir yung nakalimutan ko. Magsasaing na din ako para sa akin at sa bata. Sila amo ay hindi sila kumakain ng rice. Ulam ko at pagkain sa bata ang piniprepare ko. Tapos na yung lutuing, kaya iniinit ko na lang sa oven.